Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines at Shalom din po sa mga kapatiran na hindi pa nag-observe ng pamamahinga. Tuwing tayo ay namamahinga, mga kapatid, ngayon po ay 07/26/2025 at 4:30 sa hapon mga kapatid. Ngayon po, ayon sa ating sinusunod na kalendaryo, yan po ay seventh day, pangpitong araw po ng linggo. At sa pangpitong araw ng linggo, tayo po ay gumagawa ng pagtipon-tipon sa umaga. And then ngayon din po sa 4 o'clock, another na pagtipon-tipon. Mga kapatid, tuwing tayo ay merong Zoom gathering or Shabbat gathering, meron po tayong series na naumpisahan on Torah reading on Yeshayahu, Isaiah chapter 30 na tayo ngayon mga kapatid. So bago nating tatawagin ang ating kapatid na si Sister Azra Batchao, itong series na ating napag-usapan na ay anim po ito, anim na mga lament. Okay, mga kapatid. And sa ating chapter ngayon, nasa chapter 30 verses 1 to 30 tayo ngayon, and ito ay lament concerning stillborn children with their own plans. So sino yung children na stillborn dito? Yung bansang Yahuda. Okay po, yun po ang pinag-usapan dito. The Judah or the southern, shall we say yung southern, ano po mga kapatid? Southern kingdom, which is Yahuda, mga kapatid. So, stillborn children sila. Bakit sila considered na stillborn children? Dahil po meron silang mga sariling mga plano na hindi ayon sa plano ni Abba Yahuwah, mga kapatid. And yet, in spite na sila ay stillborn, mga kapatid, before the end of our discussion today, malalaman natin na nandoon pa rin yung habag, yung awa, yung kasad, mga kapatid, ni Abba Yahuwah, yung mercy and kanan ni Abba Yahuwah, nandoon pa rin, mga kapatid. Kahit na sila ay stillborn, mga kapatid. So, that being said, pakinggan natin mga kapatid, tutukan natin ang Yeshayahu, Isaiah 30, and read it and hear it as Sister Azara Batchao will read for us. Go ahead po, Sister. Okay, ang ating Torah ngayon ay nasa Isaiah chapter 30 verses 1 to 33. Woe to the stubborn children, declares Yahuwah, to make counsel but not from me, and to devise plans but not of my ruach, in order to add sin to sin. Who are walking to go down to Mitzrayim, and have not asked my mouth to be strengthened in the strength of Pharaoh, and to seek refuge in the shadow of Mitzrayim. And the strength of Pharaoh shall become your shame, and the refuge in the shadow of Mitzrayim your confusion. For his princes were at Shoan, and his messengers came to Hanes. They were all ashamed of a people who do not profit them, not for help or profit, but a shame and also a reproach. The message concerning the beast of the Negib. Through a land of trouble and distress, from which came the lioness and lion, the adder and fiery flying serpent, they convey their riches on the backs of young donkeys, and their treasures on the humps of camels, to an unprofitable people. Even with Saraim, whose help is vain and empty. Therefore I have called her Rahabhem Shebeth, and go write it before them on a tablet, and inscribe it on a scroll, that it is for a latter day a witness forever, that this is a rebellious people, lying children, children who refuse to hear the Torah of Yahuwah, who say to the seers, do not see, and to the Nebiim,
Do not nabba to us what is right. Speak to us what is smooth, nabba deceits. Turn aside from the way, swerve the path, cause the Kodashwan of Israel to cease from before us. Therefore, thus said the Kodashwan of Israel, because you despise this word and trust in oppression and perverseness and rely on them. Therefore, this wickedness is to you like a breach ready to fall, a bulge in high wall whose breaking comes suddenly swiftly. And he shall break it like the breaking of the potter's vessel, which is broken in pieces, without sparing, so that there is not found among its fragments a shred to take fire from the hearth, or to take water from the cistern. For that said the Adon Yahuwah, the Kodash one of Israel, in returning and rest you are saved. In stillness and trust is your strength, but you would not. And you said, no, for we flee upon horses. Therefore you flee, and we ride on swift horses. Therefore those who pursue you are swift. 1,000 at the rebuke of one, at the rebuke of five shall flee until you are left as a pole on top of a mountain and a sign on a hill. And therefore Yahuwah shall wait to show your favor, and therefore he shall be exalted to have compassion on you. For Yahuwah is an Aluayam of right ruling. Baruch are all those who wait for him. For the people shall dwell in Zion at Jerusalem. You shall weep no more. He shall show much favor to you at the sound of your cry. When he hears, he shall answer you. Though Yahuwah gave you bread of adversity and water of affliction, your teacher shall no longer be hidden, but your eyes shall see your teacher, and your ears hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right or whenever you turn to the left. And you shall defile the covering of your graven images of silver and the plaiting of your molded images of gold. You shall throw them away as a menstrual cloth and say to them, begone! He shall give the rain for your seed with which you sow the ground, and bread of the increase of the earth, and it shall be fat and rich, your cattle grazing in an enlarged pasture in that day. And the oxen and the young donkeys that work the ground eat seasoned fodder winnowed with shovel and fan. And on every high mountain and on every high hill there shall be rivers and streams of waters in the day of great killing when the towers fall. And the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun be sevenfold as the light of 7 days. In the days that Yahuwah binds up the breach of his people and heals the wound of his blows. See, the name of Yahuwah is coming from afar, burning with his wrath and heavy smoke. His lips shall be filled with rage, and his tongue be as a devouring fire, and his breath shall be as an overflowing stream, which reaches up to the neck, to sift the nations with a sieve of falsehood and a misleading bridle on the jaws of the peoples. Let the song be to you as in the night kadosh for a festival, and gladness of heart as he who is going with a flute to come into the mount of Yahuwah, to the rock of Israel. And Yahuwah shall cause his excellent voice to be heard, and show the coming down of his arm with raging wrath, and the flame of a consuming fire with scattering downpour and hailstones. For through the voice of Yahuwah, Ashur is broken down, with a rod he smites. And every passage of the ordained staff which Yahuwah lays on him shall be with tambourines and lyres, when he shall fight with it, battling with the brandishing arm. For Tophet was ordained of old, even for the sovereign, it has been prepared. He has made it deep and large, its fire pit with much wood, the breath of Yahuwah
as a stream of burning sulfur is burning in it. Hallelujah. Hallelujah. So, salamat po mga kapatid sa wonderful na pagkabasa with Sister Azra Bacchio, mga kapatid. So, yan po ang ating reading. There are 33 verses, mga kapatid, and uh, having read it, having heard it, mga kapatid, so ano po yung mga magandang mga pangungusap ni Abba Yahuwah sa atin? Quite lengthy, no? Quite a lengthy reading. So, I'll give you time kung meron po kayong mga one verse that you would like or one line that you would like to highlight, mga kapatid, batay sa ating nabasa. Who would be the first one to bring out something from what resonates, what stands out from you, hearing these prophetic words of Abba Yahuwah through Yeshayahu, mga kapatid. Lament against the stubborn children of Yehuda, mga kapatid, referring to Judah, the southern kingdom. And take note, sa panahon na ito, yung northern was already conquered, mga kapatid, by Assyria. Okay? Assure din po ang nag-conquer sa kanila. So kaya nga, come to think about it, yung kanilang brother, 10 tribes already conquered ang sa kanila itong Judah, Yehuda, the two tribes, hindi pa sila na-conquer. So come to think about the pressure, come to think about the yung takot, kumbaga meron sila dahil nga na-conquered na yung Northern Kingdom at sila hindi pa. So if you are nandun sa kanilang kalagayan, ano po yung mga instant na gagawin mo? Yun na nga, kanina napag-usapan natin na bakit sila ma-considered stubborn kasi may mga plano sila. May mga contingency plan sila, mga kapatid, na ito yung mangyari, ito yung defense ko, ito yung option ko. And yet, without consulting kung yun ba ay kalooban ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, that being said, sino po ang mauna na would like to bring out something? Go ahead po. Brother Dan. Yes, Brother Dan, ako po. Sister Azra, go ahead po. Dito po sa verse 1 po, Brother Dan, parang yung bang they rely sa Egypt po rather than Yahuwah. Pero ang sabi ng Yahuwah, oo, ano kayo, nanghingi kayo ng counsel, pero hindi galing sa akin. Tsaka yung mga device, yung may mga plan po kayo, pero hindi yan galing sa Ruach HaKadosh. Yung mga ginawa daw nila ay nagbigay ng kasalanan, nag-add pa ng kasalanan. Parang nakakahiya, Brother Dan, na talaga palang we have to know His name. Kasi sinong tinatawag natin? Sinabi ni Yahuwah, di ba? Not from me. Yung sinabi ho niya. So that means, I think in this chapter, it's parang ang reliance po ng people of Judah is hindi po kay Yahuwah, kundi po kay Pharaoh, sa Egypt po. Opo. Lang po, Brother Dan. Yes, and it's quite shameful, mga kapatid, no? I-connect natin yan. It's quite shameful kasi nanggaling na sila diyan, di ba? They have been oppressed for more than 400 years, kung hindi ako nagkamali. And yet, Abba Yahuwah, sa panahon na yon, through Mashiach o Moses, brought them out, okay? Led them out, and now they are going back. Mga kapatid, you're getting the Yep. You're getting the issue here na it's adding injury or insult on the part kay Abba Yahuwah. Hey, I'm here. Ako yung tumulong sa inyo palabas sa Egypt o Matsariam. Ngayon, bumalik kayo doon sa kanila without asking wisdom and guidance from me.
So ito na nga po yung mensahe ni Abay Owa sa kaniyang mga stillborn children. And good na highlight mo sister yung sinabi diyan na nag-devise kayo ng plan. Yun nga, no? Yung devise a plan is also related dito sa ginawa ng mga rabbi back in 300 BC, mga kapatid, no? Na they devise an idea na nagmula sa Babal o Babylon na hindi na nila banggitin ang pangalan. So they devise a plan o an idea na palitan nila yung real name, palitan na nila ng mga title. So that's one example here, mga kapatid. And of course, nung nalaman din ng mga translators, yes, they also devise a plan na paano nila i-translate ang scripture. So, kaya anong nangyari? Dahil diyan, in order to add sin to sin. So, yun pala ang magiging resulta kapag meron tayong mga device, own plans na hindi kagustuhan ni Abba Yahuwah. The result would be one sin will be added another sin, mga kapatid. So, that's a very serious message to all of us, mga kapatid, na yung ating mga pag-unawa pala, kung meron tayong mga pag-unawa ayon sa kaniyang Torah, ayon sa kanang pag-observe natin ng Shabbat, kung meron tayong ganun na mga pag-unawa na hindi ayon sa kaniyang kagustuhan, then ito po ay magdudulot po ng one sin to another sin, mga kapatid. So, wow. Yadayawa. So, anyone else would like to make some sharing mula sa 33 verses? Verse 1 was highlighted by Sister Sarah Bachao. Bakit wala si Sister Bakar sa iyo? Okay po. Okay, next one. Sino pa po ang merong mag-share? Sister Cheryl, are you on the right position to share? Baka nasa hospital ka ngayon. Okay po. Shabbat Shalom. Dito po Opo, ako sa Shabbat Shalom. Go ahead po, sister. naka-duty pa po ako. But anyway, Ah, after the honor. nasa duty, okay. Very short. I would like to like the verse 7 and Verse 8. 7, okay po. Opo. Nakalagay dito that in Israel, the Egyptians will bring people to sin. Doon din sinabi niya sa verse 1. Mm. Tapos, sa 8, nag-utos si Yahweh, now go right in before them, in a table and not sit in a shepherd, that it may be for the time to come. Oh, So it is a, tama, no? Mm. we have some waiting. Yung mga waiting na na-harvest na natin ngayon. Tama. Sabi dito that this is a rebellious people, Mm. lying children, children that will not hear the Torah of Yahweh. So, alam niyo po yung yung adapted. When we were adapted to another situation, yung meron pong mga nakaka-adapt na tayo kung ano yung nakikita natin sa paligid natin. It will eventually nagtatanim sa atin. Nagtatanim ng tanong, ng karunungan, and sometimes it leads us dun sa mali. At yun yung nangyari noon. At di ba sabi nga, we will have the harvest kasi there is a writing na lalabas in due time. And that is the time is now. So, and we are harvesting.
harvesting, sana din po, it's not stop on us. Sana din po, it will adapt to others also, na hindi lang tayo ang tatawag sa tamang pangalan, Tama. kundi marami. Ay, hindi man lahat, because not everyone will accept, not everyone will listen, not everyone will open. Pero as wide and as far as they can hear and they can see, sana lang po meron pang mga mabubuksan ng isipan at puso. Yun lang po, Brother Dan. Irayawa. So there was a command to write it, no? Bakit kailangan i-write ito? Sa na-highlight na ni Sister. Ang purpose po is that it is for a latter day, a witness forever. So, totoo nga po, sa panahon nila nangyari ito, pero tingnan mo yung ilang generation na ang lumipas. Now, nababasa natin, di ba? And it still serve as what? An instruction or a witness kung ano yung rebelliousness na ginawa nila at ano rin po yung responses ni Abba Yahuwah sa kanila, mga kapatid. So habang nagpaliwanag si Sister Cheryl, ang pumasok sa isip ko ngayon is with the system that we are using, halimbawa, yung ating mga uploaded sa FB, mga kapatid, merong mga notification na after 1 month. Yan po ay ano na po, mawawala na. Okay, so yun po ang malaking hamon sa atin. How we wish na itong mga uploaded natin makikita pa or maririnig pa ng even yung mga susunod pa na mga generation. So that hindi lang tayo yung tumatawag ngayon, but yung ating kaalaman, yung ating mga pinag-usapan, pwede pang maibahagi, mga kapatid, sa susunod po na generation po. Yun po ay isang hamon sa atin sa system na meron tayo ngayon, mga kapatid. Unlike sa panahon ni Yesayao, sulat mo yan, sabi ni Abba Yahuwah, upang mabasa yan for the later day, and it will become a witness forever, mga kapatid. But anyway, ibigay natin ang lahat ng mga problema na yan. We leave it up to Abba Yahuwah. Paano patuloy ang mga gawain na yan na ma-share pa, maibahagi pa even sa susunod na mga generation. Yadayo mga kapatid, sa sharing na yan. Anyone else would like to add or share? Okay, mga kapatid, proceed tayo para we can have some ending part, and then after tayo mag-end, mga kapatid, we will come back again and ask you the question if you have something po in mind to share as we proceed. So ito na nga, mga kapatid, yung ating patuloy na tatalakayin when His people are without belief, no? When His people nawalan na, kung ang kanyang sangkatauhan ay nawalan na ng tiwala kay Abba Yahuwah. So anong mangyari, mga kapatid? Anong mangyari? May mga consequences. Okay, mamaya tingnan natin kung ano yung mga consequences. But Abba Yahuwah remains what? Remains faithful sa kaniyang mga word, sa kaniyang mga promises. So, yun po ang ating tutukan. For example, verses 1 to 7 sa na-highlight na kanina ni Sister Azara Batchao, itong Yahuda, ang tiwala nila ay wala na kay Abba Yahuwah, but ang tiwala nila sana po? Nandoon na sa Matsaryam or aka Egypt.
na kung saan isang worthless na alay. Bakit worthless? Kasi yung hinahanap ng Yahuda na kaligtasan, doon nila hinahanap sa bansa na hindi naman makapagbigay, mga kapatid, ng protection, kumbaga. Dapat hindi sila natakot what Assyria o Assure can do to them, mga kapatid. But instead, sana ang ginawa nila, lumapit sila kay Abba Yahuwah. Yun sana yung the best na kasagutan dito sa problema nila, mga kapatid. If you try to look at verse 1, nandiyan naman po yung word na woe. At sa na-highlight na natin po sa nakaraan, yan po ay hoy o hoy po or wo or yung pagkasalin dyan. But sa Yehudiyat, yan po ay hoy, mga kapatid. So again, it's a warning, it's an alarm, mga kapatid, na, bakit ba ginagawa ninyo yan? Bakit ba kayo pumunta roon? Okay, bakit ba wala na kayong tiwala sa akin? Yun po ang ibig sabihin nito on the part ni Abba Yahuwah when he said, or wo, or hoy, mga kapatid. So, yan, no? Seeking alliance. Dito, makita natin word na seeking alliance, mga kapatid, or seeking help or ally doon sa Matsariam, mga kapatid. Yun po ang kanilang ginawa dito. Bakit? Sa ating napaliwanag na dahil under threat sila ng Assure, kaya pumunta sila doon sa Matsariam o Egypt upang upang humingi po ng tulong, mga kapatid. But again, take note na itong paghingi nila ng tulong sa na-highlight na kanina, hindi yan wisdom na nagmumula kay Abba Yahuwah. Look at verse 1, mga kapatid. But not from me, yun ang sabi ni Abba Yahuwah. Make counsel, but not from me, yun ang sabi niya. And to devise plans, but not of my rook. See, mga kapatid, malinaw yan. In order to add sin to sin. So, yun po ang napakalaking problema when we carry out a plan, mga kapatid, na nagmumula lang sa ating mismong personal na pananaw, mga kapatid, then yan po ay dudulot po ng malaking problema. So instead, dapat yung ating mga pananaw dapat is we submit and we carry out plans na dapat nanggagaling po kay Abba Yahuwah himself. Dapat yun po ang magiging lesson natin dito. So, kung meron man tayong ganun na mga gawain, yan po ay dulot dahil sa kakulangan ng pagtiwala at pananampalataya kay Abba Yahuwah. At kung yan man ay mangyari, so ano po yung magiging resulta? Okay? Tingnan mo yung verse 2. You have not asked my mouth, verse 2, to be strengthened in the strength of Pharaoh, sabi niya, or to seek refuge in the shadow of Matsariam. Hindi po yung nanggagaling kay Abba Yahuwah. And the strength of Pharaoh shall become your shame. See? And the refuge in the shadow of Matsariam, your confusion. So yung resulta sa kanilang paglapit o pag-alay o pag-alliance sa Matsariam, mga kapatid, ang resulta po doon is ano po? Shame and confusion. Kasi yung linapitan nila ay hindi yon makabigay ng totoong kaligtasan, mga kapatid. Okay? Malinaw po yan. Basahin po natin ang verse 5. Okay, dahil ginawa nyo yan, ito yung sabi ni Abba Yahuwah sa verse 5. They were all ashamed of a people who do not profit them, not for help or profit, but a shame and also a reproach. So, itong pagtalikod,
kay Aba Yahuwah, yung ating tiwala na hindi naibigay kay Aba Yahuwah will result to shame and reproach, mga kapatid. So, malinaw po yan na nawa mabigyan natin ng buong pusong pag-unawa, mga kapatid, na hindi pala may makadudulot ng kabutihan sa ating buhay, sa ating journey. Yung pagtalikod kay Aba Yahuwah, instead making our own plans and our own devices. So, yan po, malinaw, mga kapatid. Yahuwah denounces all who make and carry out their own plans, mga kapatid. Yan po ay malinaw kasi po kung gagawin natin yon, it will only add sin to another sin. Once a practical trust in Yahuwah's confidence in Yahuwah's power and might is already abandoned, mga kapatid, then it will lead to shame, it will lead to reproach, mga kapatid, because one sin is committed, another sin, mga kapatid. Okay po? So, yan. Nawa maintindihan natin yan na hindi kagustuhan ni Aba Yahuwah yung kanilang decision-making na ginawa. Look at verse 4 sa na-highlight na kanina. Verse 4, they were all ashamed. Okay? Tingnan natin, mga kapatid, yung verse 4. Okay? For the princes were at Sholan, okay, and his messengers came to Hanes or Canes, mga kapatid. So ano po itong Canes? Yan po ay cities, okay? Cities of Egypt, cities of Matsariam, mga kapatid. Okay? Yan, as we have highlighted, hindi yun nagustuhan ni Aba Yahuwah, as explain na po natin yung verse 5. So, moving on, mga kapatid, verses 6 to 7, kung tingnan mo yan, verses 6 to 7, may mensahe po si Aba Yahuwah against sa kaniyang mga sangkatauhan, verses 6 to 7, concerning the beasts of Negev. Okay? If you try to read it, mga kapatid, dahil yung kanilang plano ay maging alay doon sa Matsariam, so ano na po yung ginagawa nila dito sa verses 6 to 7? Okay? Ano po yung kanilang mga dala, mga kapatid? They are going to journey from Yehuda going to Egypt, mga kapatid. At ano yung kanilang mga pagdadaanan diyan? Okay, yung mga beast doon sa Negev. Land of trouble and distress, from which came lioness and lion, the adder and the fiery flying serpent. They convoy their riches on the backs of young donkeys, and their treasure on the humps of camels, to an unprofitable people. So ano po yung kanilang dala? Okay? Dala po nila yung kanilang mga riches, yung wealth. They are on a convoy, mga kapatid. Sa convoy na yon, anong animals ang nagkakarga ng kanilang mga daladalahin? At saan po sila dadaan? Dadaan po sila doon sa mga lugar na kung saan may mga wild animals na mag-harm sa kanila. Only to what? Bring the payment. Kasi kapag ikaw ay mag-alay o maging alayan sa isang bansa sa panahon na yon, ang ibig sabihin yun, kailangan magbayad ka ng mga wealth and resources, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin noon. Kaya lang, anong sabi ni Aba Yahuwah? Pumunta kayo doon, dala ninyo ang inyong mga camel at donkey loaded with all of those wealth, pero anong sabi niya? To an unprofitable people. So, ibig sabihin, hindi natuwa si Aba Yahuwah doon sa kanilang mga resources na doon pa nila ibinigay sa Matsariam na hindi naman profitable para sa kanila, mga kapatid.
So, yun po, very, ano po yan, very sad ang nangyari. Look at verse 7. Sinabi diyan, even Matsariam whose help is in vain and empty. Therefore, I have called her Rahab Hem Shabeth. Okay? So, yan po ay figurative description of Matsariam. That Matsariam, mga kapatid, tinawag siyang Rahab who sits still. Yun po ang ibig sabihin nitong Rahab Hem Shabeth, mga kapatid. Rahab who sits still, mga kapatid. At yan ay description, figurative description of Matsariam, na kung saan, ask sila ng tulong, and yet, wala. Para lang silang nakaupo at wala silang ginawa para magtulong sa kanila. And it is also spoken in Tahaliam 87 verse 4, mga kapatid, na kung saan is also similar description. Tahaliam 87 verse 4. Pwede po natin basahin yan, mga kapatid, bilang additional reference. Tahaliam 87 verse 4. Can somebody go there and read? Tahaliam o Psalm 87 verse 4. Ano po yung sinabi sa verse 4? I mention Rahab. Yan po. Nakita mo yan, mga kapatid? I mention Rahab and Babal to those who know me. See, O Peleshet and Shaor with Cus. This and that one was born there. So yung Cus is also referring to Egypt or Matsariam, na kung saan, sabi ni Abba Yahuwah dyan, sila po ay Rahab and Babal. So, it is a description of Egypt, mga kapatid, na pareho lang sila sa Babal o Babylon, mga kapatid. Okay? So, yan po ang ating paliwanag. Mula sa verses 8 to 17, mga kapatid, kahit pa man, 8 to 17, kung summarize po natin yung ilang mga verses na yan, Yehuda prepares to trust in illusions. Okay? Gusto nilang maniwala doon sa mga illusion. When you say illusion, yung mga nasa isip lang, kathang isip lang nila na mga solution, mga kapatid, which Yahuwah likened them to an unsteady wall. So yung kanilang pagtiwala sa Matsariam, mga kapatid, para kay Abba Yahuwah, hindi yun tama. Kasi Abba Yahuwah described them like an unsteady wall. Okay? Bakit po unsteady wall? Kasi nga, walang maibigay na kagandahan o tulong mula sa Egypt, mga kapatid. Okay? So, yan po ay very enlightening na ito'y sinulat ayon sa napaliwanag na ni Sister Cheryl kanina, verses 8. Sabi ni Abba Yahuwah, write it. Okay? Bakit i-record yung mensahe na yun? Na Abba Yahuwah is against Matsariam, mga kapatid? Para yung mga susunod na magbasa ay magkakaroon po ng witness or magkakaroon po ng benefit, kumbaga, mga kapatid. So the ministry of Yeshayahu sa panahon na yon is to put these words into writing para yung benefit, yung pagpaalala o pagtuturo, mga kapatid, patuloy pa na maibahagi even sa susunod po na generation. So, yan po, mga kapatid, ang purpose dyan. Bakit sabi ni Abba Yahuwah, isulat yan? Yeshayahu's generation, verses 9 to 12, mga kapatid, explaining further, verses 9 to 12, Yeshayahu's generation feared Assyrian oppression. Okay? So, the prophet sa panahon na ito ay mas binigyan pa nila ng more serious attention, mga kapatid, yung mga Yahuda, yung mga taga-Yahuda
mas binigyan pa nila ng serious attention yung mga pinagsasabi ng mga false prophet, mga kapatid, sa panahon na yan. Instead na bigyan nila ng attention yung mga sinasabi ni Yesayao, but binigyan nila ng more serious attention po yung sinasabi ng mga false prophet. Basahin po natin mga kapatid po to give emphasis yung verse 10. Sa verse 10, mga kapatid, we look at it in verse 10. Malinaw po dito anong sinabi ni Abba Yahuwah. Who say to see ears, do not see, and to the nabiam, do not naba to us what is right. See? Speak to us what is smooth, naba deceits. Okay po? So, people of Yehuda sa panahon na ito, they are no longer interested to listen to the straight words from the Nabiam o from the Naba, yung mga prophet and prophets. Ano po yung gusto nilang pakinggan, mga kapatid? Tingnan mo yan, no? Ang gusto nilang pakinggan po ay, ano po? See? Refuse to hear the Torah of Yahuwah. Bakit po? Dahil gusto po nila na pakinggan yung mga mensahe na who are smooth. Okay? Do not naba to us what is right. Tingnan mo yan, ha? Do not prophesy to us what is right. But instead, speak to us what is smooth and deceit. So ano po yung smooth and deceit? Yung mga katuruan po ng mga false teachers, false prophet. If you try to compare sa panahon ni Yahushua, ang tinuro ni Yahushua is yung narrow road. Tama ba mga kapatid? Enter through the narrow road, which is hard-pressed. Only if you find it. Pero ano po yung, in contrast to that, ano po yung tinuturo ng mga Pharisees and Sadducees and scribes? Okay? Ang tinuturo nila ay what? Yung, anong opposite po ng narrow? Broad, di ba? So kaya, kung titingnan mo yan, sa ating kapanahonan ngayon, gano'n din po yung mga nangyayari. Rather than, bakit pa balikan natin yung Old Testament? Ang hirap yan. Turo mo na lang yung panahon na yun ng New Testament, panahon na po ng favor and grace and so on and so forth. Mga kapatid. Di ba ganito din po ang nangyari sa mga taga-Yahuda? Do not speak to us what is right. Anong sabi nila? But teach us what is smooth, okay, and deceit. So yung mga generation ng kasama ni Yesayao sa panahon na yon, walang kaibahan sa ating generation ngayon, mga kapatid. So meron tayong dagdag na mga references dito, but for lack of time, hindi po natin makikita o mabasa dito, mga kapatid. But ito na nga po, to give us more additional on this. Itong verse 10, ating na-highlight na, is also similar with what Jeremiah 6:13 to 14. And Jeremiah chapter 8, verse 11. And Jeremiah chapter 14, verse 13. Mga kapatid, ulitin ko po yun. Itong verse 10 ng Yesayao chapter 30 is quite similar with Jeremiah 6:13 to 14 and chapter 8 verse 11, the same book, mga kapatid, at chapter 14 verses 13 to 14. Quite similar po sa panahon ni Yesayao talking to Yehuda, and the time of Jeremiah also talking to Yehuda, mga kapatid. But people during that time, during his time, prefer to listen to the false prophets, mga kapatid. Okay po? Kaya nasabi doon sa Jeremiah chapter 8 verse 8,
Sabi niya na you say that the law, the Torah is with you or among you. Pero ano yung sabi ni Abba Yahuwah through the prophet Jeremiah o Jeremiah? But you have with you what? The false pen of the scribes. Bakit po merong false pen of the scribes? Because sa panahon na iyon, kinukontra ng mga false prophet yung mga declaration ni Jeremiah. For example, Jeremiah declared, darating ang country mula sa south, south ba o north, na kung saan tayo ay malulupig, tayo ay matalo. Pero ano yung sabi ng mga false prophets? Hindi mangyari yan. Yehuda, nandito yung Jerusalem, hindi mangyari yan. Kasinungalingan yung sinabi ni Jeremiah. Yun po sinasalungat ng mga false prophets. At iyon din po ay sinusulat ng mga scribes. Which messages reflects what? Smoothness. Walang kahirapan, walang digmaan na mangyari. Say mga kapatid, are you seeing the similarness of this? The similarity rather of this. So, ganun din po sa ating panahon ngayon, yung mga false prophet, they would like to highlight, hindi tayo maghirap. Walang calamities na darating sa atin. Yun po ang example ng mga smoothness, mga kapatid, na kung saan na-highlight din po dito sa verse 10, as we have already explained it. Speak to us what is smooth, naba deceits. So, kung hindi man totoo yan, talagang napakasarap pakinggan, mga kapatid. Kasi yun po ang intention nila. And people chose to listen to the false prophet, mga kapatid. Dahil dyan, verses 13 to 14, ano po yung nangyari? If you try to look at, balik tayo doon sa Yesaya chapter 30. 13, therefore, the wickedness is to you like a bridge ready to fall, a bulge in high wall whose breaking comes suddenly, swiftly, mga kapatid. Suddenly, swiftly pa, so talagang napakabilis na darating yung pagka-fall nila, mga kapatid, against sa Assure. But of course, sa panahon na iyon, hindi na panahon ng Assure sila ay na-conquer, but sa panahon na po ni Haring Nebuchadnezzar, yun po ang nangyari na diyan, mga kapatid. So, dito natin makikita na Abba Yahuwah's authority na meron pa rin siyang ipadama, mga kapatid. Abba Yahuwah's plan, kahit paman hindi maganda yung decision ng kanyang mga sangkatauhan, nandyan pa rin yung mensahe ni Abba Yahuwah. Look at verse 15. Okay? For thus said Adon Yahuwah, Takodas Wanom Yasaral. Ano po yung kaniyang mensahe sa Yehuda, kapatid? In returning and rest, you are saved. In stillness and trust is your strength. Di ba, mga kapatid? Kahit na merong rejection na nangyari, kahit tumalikod yung mga Yehuda pumunta doon, being ally with Matsariam, ano po yung mensahe ni Abba Yahuwah? Abba Yahuwah is re-establishing His authority. Na Abba Yahuwah is the Kodas one of Yasharal. At ito yung mensahe niya. In returning and rest are saved. In stillness and trust is your strength. Anong naalala ninyo, mga kapatid, sa covenant? Covenant always involve what? Two party. In returning, ano po yun? Yun ang repentance. Returning to Torah, mga kapatid.
is rest. In returning and rest, you are saved. So ang pagbalik natin sa Torah, yun pala ang nagdudulot ng shalom. Yun pala ang nagdudulot ng tunay na kaligtasan, mga kapatid. Take note, in stillness and trust. So doon sa paghintay, doon sa pagtiwala. Again, that's part of the covenant, mga kapatid. At today, sa ating pamamahinga, nagiging quiet tayo. Sa na-highlight ni Brother Maki kanina, nag-observe tayo ng pamamahinga at tayo nakikinig sa mga salita o mga mensahe ni Abba Yahuwah sa panahon ng Shabbat, mga kapatid. And in returning, there is rest. And in stillness and trust, there is what? There is strength, mga kapatid. So, sabihin, after magpahinga tayo today, ma-restore, ma-renewed yung ating lakas, mga kapatid. In stillness and trust in Abba Yahuwah, makaregain tayo ng lakas. O di ba, mga kapatid? Di ba talagang para sa atin yung Shabbat na yan, mga kapatid? While it is true na it's for Abba Yahuwah, on the other hand, it is also for our own good, mga kapatid. So, yan po ang panawagan ni Abba Yahuwah sa kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. Refusing Yahuwah's salvation, anong ginawa ng mga taga-Yaoda? They went with horses, mga kapatid, di ba? Dahil po they refuse Yahuwah's salvation and commits them into a military action. Okay, mababasa mo po yan na they went away with horses. Bakit po? Because wala na silang tiwala kay Abba Yahuwah. Verses 18 to 26 po, in summary of that, Yahuwah's promise is ultimate abundance. At anong mangyari sa kanila? They will be purified from idols. Okay? So, yan po ang favor. Nandyan pa rin yung favor ni Abba Yahuwah kahit na sila ay nag-reject. Kahit pa sila ay may mga personal nilang mga plans and device na wala o hindi nanggagaling kay Abba Yahuwah. Nandoon pa rin, mga kapatid, yung promise abundance that one day, anong mangyari po, mga kapatid? Okay? One day, anong mangyari? Yung kanan, yung favor ni Abba Yahuwah ay mag-iral pa rin kahit na meron silang masasabi natin na rejection. Those who wait. Okay? Magandang basahin po natin ito yung mga kapatid, itong verse 18. Zoom in at verse 18 po. Baruch are those who wait for Him. So, yung favor nandiyan, mga kapatid. And therefore, verse 18, Yahuwah shall wait to show you favor. And therefore, He shall be exalted to have compassion on you. For Yahuwah is an alua or aluayam of right ruling. Baruch are all those who wait for Him. Kayong mga manonood sa Republish, please do not misunderstand us. Na kami na tumatawag sa kanyang pangalan ay hindi na naniniwala ng what? Favor. Mga kapatid, mali po. Kami po pa rin ay naniniwala na may favor si Abba Yahuwah. Okay? We still believe na may favor kasi there are abundance of scripture sa Old Testament na may favor si Abba Yahuwah. And this is one among those listed na mga scriptures na may favor, may awa, may habag si Abba Yahuwah, mga kapatid. But please take note, okay po, yung favor na yan, ano po? Okay?
Yahuwah shall wait to show you favor, and therefore he shall be exalted to have compassion on you. For Yahuwah is an Alua or Aluayam of right ruling. Baruch are all those who wait for Him. Ito po yung hindi naintindihan ng mga karamihan. We believe on favor, but we also believe na meron tayong obligation doon. Sino po yung makakatanggap ng favor? Hello, mga kapatid? Look at verse 18. Those, Baruch are all those who wait for Him. Yun po ay parte natin doon sa covenant. Yes, favor is waiting for us. Favor is coming for us. But take note, meron tayong parte doon. If we put our trust in Him and if we wait upon Him. Yung ating paghintay, mga kapatid. And that's part of receiving that favor. Trust in Him and wait upon Him, mga kapatid. So, yan po. So, I hope na maintindihan natin yan. Verses 20 to 21 talks about the teacher. Okay? Sino yung teacher na darating? 20 to 21. Malinaw dyan, mga kapatid. Okay? Though Yahuwah gave you bread of adversity and wafer of affliction, your teacher shall no longer be hidden, but your eyes shall see your teacher. Wow! Time will come, mga kapatid. The teacher will no longer be hidden. Okay? But your eyes shall see your teacher. So, sino yung teacher na pinag-usapan dito, mga kapatid? Verse 21. And your ears hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right, whenever you turn to the left. Oh, darating ang panahon, mga kapatid, na may teacher na darating. Siya na yung magturo saan tayo mag-turn, to the right ba or to the left. Walk in here, walk in there. Malinaw na po, marinig na. May teacher na marinig na natin ang kanyang tinig, mga kapatid. Hindi na nakatago, mga kapatid. Your eyes shall see your teacher. See? So again, sino po ang tinutukoy ni Yeshayahu nito? Mga kapatid, pwede po nating ipagtingnan muli, but we don't have time to read. Yeremiah 31 verses 31 to 34. Ano pong mangyari? One day, Abba Yahuwah will remove the stony heart and give us a heart of flesh. Yeremiah po yan, 31 to 34. At nandiyan na po, the Ruach HaKadosh. When the Ruach HaKadosh comes upon you, sabi niya, I will write the law or the laws in your own heart, mga kapatid. So kapag ito'y naisulat na sa ating puso, yun, hindi na kailangan ng mga paliwanag o teacher, whatever, mga kapatid. Because nandiyan na ang Ruach HaKadosh, siyang magturo. Walk to the right, walk to the left. Ito po yung gawin mo, ito po yung gawin mo. And time will come, yan po ang lahat ay ma-reveal na po. It's not only Yeremiah 31 to 34, but also Yakasakal o Ezekiel 36, verses 25 to 27. So itong mga prophecy nito, Yeshayahu 30, mga kapatid, verse 20 to 21, nabanggit din po ng dalawang mga nabiyaon prophets. Yeremiah 31 to 34, at Ezekiel o Yakasakal 36, 21 to 20, 25 to 27. Kayong mga manonood sa Republish, pwede po ninyong basahin yan, mga kapatid.
And you will understand na sa ating kapanahunan, nandyan talaga yung Ruach HaKodesh. As mentioned by Yahusha, sabi niya doon sa Yohanan chapter, saan po yun? Yohanan chapter 17 ba yun o chapter 16? Na comes the Ruach who will teach you all things. Di ba mga kapatid? When I go up to my Father, sabi niya, the Ruach will come upon you. Verse 13 of Yohanan 16 verse 13. But when he comes, the Ruach of truth, he shall guide you into all truth. For he shall not speak from himself, but whatever he hears, he shall speak, and he shall announce to you what is to come. So, ito na nga po yung fulfillment. Nabanggit ni Yahusha, prophesied by Yeshayahu, Yeremiyahu, and Yakasakal, mga kapatid, the time ni Yahusha, nabanggit din niya. The Ruach, the teacher, the Ruach HaKodesh, the teacher, will come when I am in the Father's throne, mga kapatid. So, ibig sabihin, this is already fulfilled, and this is an ongoing, what? Ongoing reality sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, gone are the days na tayo ay maging dependent sa mga nag-facilitate, sa mga nagpapaliwanag, mga kapatid, na tao katulad ko. Dapat nandun, yung ating dependency ay nandun sa Ruach HaKodesh. Maaari kaming mga nagtuturo, nagpapaliwanag ay nagkamali kami, mga kapatid. But there is only one teacher, the teacher, na hindi siya magkamali. Ayon kay Yahusha, when the Ruach of truth comes, he will speak what he hears. Kung ano yung sinasabi ni Abba Yahuwah, yun ang kanyang isasabi sa atin, mga kapatid. So, that being said, verses 27 to 33 po, in summary of that, 27 to 33, Yahuwah's promise immediately intervene. At ano mangyari? A glad victory po ang mangyayari. Glad victorious ang mangyayari when Abba Yahuwah intervenes. Okay po? Let's highlight some important words dito mga kapatid. Balik tayo dito sa Yeshayahu 30. Okay po? Verses 27 to 33 mga kapatid. So, ano mangyari dyan? 27 mga kapatid. See, the name of Yahuwah is coming from afar, burning with his wrath and heavy smoke. Yun po ang darating na judgment, mga kapatid. And his breath shall be an overflowing stream. Yung ano po yung breath? Yun po yung kilos at galaw ng kanyang Ruach HaKodesh. So, ano mangyari? Overflowing stream, mga kapatid, ano mangyari? Which reaches up to the neck to sift the nation with sieve falsehood, mga kapatid. Misleading bridle of jaws of the people. So, maraming na-misled doon sa mga gawa na hindi ayon sa kagustuhan ni Abba Yahuwah. Verse 29, let the song be to you as in the night Kadosh made apart festivals and gladness of the heart as he who is going with a flute come into the mountain of Yahuwah to the rock of Yasharal. So, ito po yung declaration ni Abba Yahuwah. Abba Yahuwah will intervene, mga kapatid. Yung mga pagkukulang ng kanyang mga sangkatauhan, Abba Yahuwah will intervene, mga kapatid. Verse 30, and sinabi dito, and Yahuwah shall cause his excellent voice to be heard, and show the coming down of his arm with a raging wrath and flame of consuming fire, with scattering, downpour, and hailstone. So, ano pong sinasabi ni Abba Yahuwah ito? This is a proclamation of his coming through Yahusha, mga kapatid. Na Yahusha will come
At saan po natin makikita din yan? Dito sa Jeremiah 22, rather, Kasaon or Revelation 22 verse 2. Mababasa rin po yan mga kapatid sa Revelation 21 verse 3, 22 verse 5 mga kapatid. Na kung saan when Yahushua comes, yan po ang kaniyang sangkatauhan ay magkaroon po ng victory doon sa Mount Zion. Gagawin po yung mga festival na ngayon sa ating panahon, nagkaiba-iba pa yung ating mga pag-unawa. Iba-iba pa yung ating mga dates, ang mga pizza, mga kapatid. But sa panahon na yan, okay? Sa panahon na yan, doon sa Mount Zion, ang kaniyang sangkatauhan ay gagawa po ng mga festival, yung mga gladness, yung mga wonderful na mga celebration ay gaganap po o gaganapin po mga kapatid sa panahon na yan. Of course, ngayon, quite a struggle kasi nga po magkaiba-iba yung ating mga pag-unawa sa Shabbat, mag-iba-iba yung ating pag-unawa sa mga kapiestahan, mga kapatid. But one day, okay, when Yahushua comes, mga kapatid, at maghari na doon sa bagong Jerusalem, mga kapatid, at bagong Arats. Yan po ating maranasan. How joyful, how magnificent, how excellent that is. Na tayo ay sabay-sabay na at one command, one order, at one direction po mga kapatid. With Yahushua coming as our the one leading us, mga kapatid. Abba Yahuwah leading us through Yahushua sa panahon na yan. Yada Yahuwah po. So what is this message to you? Have you been discouraged dahil sa mga magkaiba-ibang mga pangunawa? Have you been turned off, mga kapatid? Will this turn you on? Will this bring you up, mga kapatid? Itong mensahe ni Abba Yahuwah that one day His plan and His salvation, His word shall prevail, mga kapatid. I'll keep quiet now and all esteem and praises kay Abba Yahuwah. What is Abba Yahuwah talking to you po, mga kapatid, at this very moment? May mga mensahe ba po si Abba Yahuwah sa inyo? May pangungusap ba siya sa inyo? Please speak it out, mga kapatid. Kindly unmute and then share ano po yung mga saloobin ninyo. Go ahead po, Brother Geoffrey from Saudi Arabia. Go ahead po. Saudi Arabia. Shabbat shalom po sa lahat. Yes. Actually, i-share ko lang po yung natutunan ko pag Yes. dun sa aking natutunan sa scripture sa pagbabasa. Hmm. Yung isa po sa natutunan ko is Satan is using the same strategy, no? Hmm. Since the beginning, doon sa Garden of Eden kay Eve is to disobey the instructions of Yahuwah. Tama. Di ba? Nakipag-reason out siya kay Eve na pag kinain mo hindi ka mamamatay, your eyes will be opened, parang ganon. So, and then of course, alam natin yung kwento. So, nagkasala sila, they disobey the Torah of Yahuwah na binigay sa kanila. Opo. At kung titingnan niyo po, no, sa ating day ngayon, kung bakit nagkakaroon ng ano, ang strategy niya is it's still the same. Di ba? Walang sumusunod sa Torah eh. Lahat ng mga man-made religion, hindi naman sumunod sa lahat sa Torah. May kanya-kanya silang reasoning kung bakit hindi na kailangan sumunod sa Torah. Di ba? May grace na ngayon, so we don't need to follow the Torah. Yung Messiah na ipako and kasama niyan, it's na ipako rin yung Torah sa sa state. Apa. Which is tapos, of course, katulad ni Eve, maraming naniwala. So, ang strategy ni Tama, no? Satan, Katulad ni Eve. Yeah. Tama. yeah, lahat kung titingnan nyo, ang strategy niya is just the same. Sa lahat ng nilikha ni Yahuwah is just to disobey the Torah. Kaya kung titingnan nyo, kung pag-aaralan nyo ng gusto yung scripture, no, kung
iniintindi mo, hindi lang hindi ka lang basta-basta naniniwala sa, okay, I will say it, na yung mga pastor sa iba't ibang Opo. sector, no? Then hindi ka personally nagbabasa, then maniniwala ka rin. Hmm. So hindi ko isinisisi yung mga pastor dahil isa rin naman sila sa mga na-misled Hmm. ng ng maling doktrina. So, yun lang. For me, as a believer, katulad yan, pinasasalamatan ko rin at na binuksan ni Yahweh yung aking isipan. Kan. Actually, nagsimula ako hindi dahil may nagsabi. Oh. Wow. Nabuksan ang isip ko, nabuksan ang puso ko dahil nag-start ako nagbasa ng Bible mismo. Hmm. Yung as yung isinimulan ko sa Genesis up to the Revelation, then yun lang. Then pray ka lang, then ayun, yung ganun lang kasimple actually eh. Hmm. So sa mga nanonood, katulad ng sinabi niyo, Brother Danny, no, na hindi kami kulto, hindi tayo kulto. Namulat lang tayo. Opo. For yung sa iba na sinasabi ba tayo sumusunod sa Torah, please lang i-check niyo uli yung scripture, basahin niyo, and na ano lang kayo, na hypnotize lang kayo Oo. doon sa sinasabi nila, doon sa reasoning niya, sa Hmm. same scenario na ginawa niya kay Eve. Hmm. At yun din yung same na scenario na ibinibigay niya sa atin ngayon na maraming tumatanggap. Hmm. So yun lang, kaya maraming naliligaw. So yun lang po, Brother Yada. Johnny. Yadayawa. Yada Yahuwah. Hearing from our brother, Geoffrey, mga kapatid, confirmed na Satan has the same strategy mula pa sa panahon ni Eve, mga kapatid. Kaya walang kaibahan kung si Eve man ay na-deceive, then tayong lahat din po ay na-deceive, mga kapatid. Kaya lang, ah sa na-highlight na kanina, kahit na ang sangkatauhan ni Abayaw ay nag-reject sa kanya, pero yung kanyang awa, yung kanyang habag, nag-iral pa rin at nagbigay sa atin ng pagkakataon na mamulat tayo at returning tayo. Okay? Returning and rest doon sa kaniyang Torah, mga kapatid. Wow, yadayawa. So, that's a wonderful salubin or understanding, dagdag na pagpapaliwanag. Yadayawa po, mga kapatid. Anyone else? Paki-unmute lang po and then share ano po yung mga saloobin o ano po yung mga nasa puso ninyo. Go ahead po. Meron bang pangungusap si Abay Awa sa inyo? Is the Ruch HaKadosh talking to you or having a message from him? Naramdaman na ba natin yung teacher? Nakita na ba natin? Narinig na ba natin yung teacher na pinag-usapan dito? As was also confirmed by Yahusha. Okay po. Ah, ano po yung mga nasa puso ninyo? You wanna share something? Kayong mga manunood sa Republish, ganun din po. When you hear this publish, feel free to share po kung ano yung mga nasa puso't isipan ninyo, mga kapatid. Is there anyone who would like to add or share? Okay, mga kapatid. Yes, Sister Inday, you wanna share something? Go ahead po. Kan Brother Dan yung teacher na sinasabi yan at kumikilos na ngayon, Hmm. ano talaga, kumikilos na talaga ngayon. Yadaya Yun uwa. ang sinasabi ng ni Yahusha na pag Hmm. pumunta na siya sa Aba, Hmm. meron tayong teacher o tawag sa Bisaya og manlalaban. Hmm. Opo. So, mo na nga, kaya nga bigla na lang ang tao maka ng light
yung puso nila na naglong sa katotohanan, Opo. pag hihingiin nila yun, talagang kikilos yung teacher rather than Mm. Mm. yung Rock Hakodash. Mm. Yun lang, Brother Dan. Yes, so mga kapatid, na confirm sa personal journey ni Sister Inday na ang Ruach HaKodesh o Ruach HaKodesh is already here, mga kapatid. Is already at work, mga kapatid. So kaya ah, hindi natin alam kayong mga manunood sa Republish. Matagal ng panahon na may kumakatok sa puso. May nakipag-usap sa inyo and yet you're still ignoring as you hear itong mga republish na mga teaching na ito. Baka matagal ng panahon kumakatok o may karon kayong mga naririnig na mga boses. The voice of the Ruach HaKodesh. Kasi malinaw po yun sa ating highlight kanina. Verse 20 to 21. Malinaw po. You will see the teacher. You will hear the teacher. Is no other than the Ruach HaKodesh himself. Yadaya Uwa. So, confirm as been experienced ni Sister Inday. Anyone else would like to also share that same confirmation? Yes, Sister Cheryl, you wanna share something po? Abang meron pang wifi dyan, go ahead. Verse verse remember po yung sa GBC, Sister, 4 high yung medyo places. choppy, can you say it again, Sister, medyo choppy? Anong verse po yung na-highlight mo? Nine- verse 19. Na, Brother Dan, narinig mo ako? Ayan, marinig kita ngayon. Anong verse nga? Hindi namin narinig yung verse. Verse 19. Opo, 19. Napakaganda ng verse na to. Opo. For the place, high places, yung apat na high places, Highest Yeah, places. ba? Okay po. so that is one of the high places, Sion. Opo, Mount Zion. Opo. For the people shall dwell in Sion, that is the voice of Christ. Hmm. Okay. Nawawala na yung boses mo, sister. So you're highlighting yung Mount Zion. Opo. Okay po. Sister, pwede niyo pong i-chat dito. Napuputol po ako, brother. Yes, naputol-putol po kayo. Kindly chat po dyan and then basahin natin yung para marinig po sa lahat kasi you have a point there. Pointing na yung favor is overflowing but ang tinutukoy dito is yung Mount Zion, mga kapatid. So, yes, merong merong favor. Okay? For the people shall dwell in Zion at Jerusalem, you shall weep no more. Yung na-highlight natin sa Kazon, yun po yun mga kapatid. Okay? You shall weep no more. Okay, as we highlighted it. When he hears, he shall answer you. So, Mount Zion, Jerusalem,
sa panahon na yan, there is so much favor, mga kapatid, kasi wala na pong problem, wala na pong pain and death sa panahon na yan, as also highlighted Gazon or Revelation 22 verse 2 and verse 5, mga kapatid. So, yes, we will, yes, Sister Cheryl, kindly encode it or type it, and then we will read it para ma-include po dito sa ating sharing. Okay, mga kapatid, we have some limitations sa ating connection. Anyone else would like to share? Okay po. If there's none, then let me make this closure, mga kapatid. Those who will be listening to the republish, ito po yung pangalan na lagi nating hina-highlight. The Tetragrammaton. Ya or Yad, He or Ha, U, and then Ha. So itong dalawa ay pareho po ito, mga kapatid. Ha or He, but ito po ay babasahin natin as AH. So letter Y plus AH, lalabas yung Ya. And then U, okay, and then A. Ya, U, A. Yahuwa, mga kapatid. Yahuwa po ang ating Aba, siyang makapangyarihan sa lahat, na pinadala ang kanyang anak na si Yahusha. Yahu, the same po. And then ito po ay parang W, but yan po ay titik na Shan with the sound of SH. Then ito po ay parang letter O, but yan po ay Ayan. Ayan. So, Yahusha po ang ating Misaya na pinadala ni Aba Yahuwah, at sabi po ni Yahusha, I came in my Father's name, sabi niya. And you did not listen to me. But if someone else come in his own name, him you receive. Yan po ang nakasabi sa Yaokanan chapter 5 verse 43, mga kapatid. So those of you who would listen to the republish, if you hear the teacher, the Ruch HaKadosh, aka Holy Spirit, mga kapatid, of Abba Yahuwah, talking to you, then do not harden your heart. You might be one of those hinipo na ng matagal, kaya lang nagmamatigas ka, and it's time to soften your heart and hear and listen and pay attention to what the Ruch, the teacher, is saying to you. So that being said, mga kapatid, all esteem and praises. Yes, Sister Cheryl, have you encoded it? And we will read it if you have something else. Okay po, bago tayo, yes, we're about to end, sister. So, okay. Okay, mga kapatid, due to some internet problem, Wi-Fi connection problem, so we have to end and say that Yahuwah barak you and all his team, and praises po kay Aba Yahuwah. Yada Yahuwah, Basham Yahusha.